Okay, for our guest speaker, napakilala naman natin ang ating guest speaker, no? And ang topic natin for today is provincial selling and time management. So, si UM Shena Lee from Ascend Global Summit Mia. So, si UM Shena na na-code siya last August 30, 2021, got promoted to unit manager last April 17, 2023. So last year lang. No? And yun nga, no, bata pa lang siya, no? Rookie pa lang siya, no? Nag-a-achieve na siya, no? Na-hit niya ang RHC year 2021, nag-NAC din siya that year. So, noong 2022 naman, Early National Achievers Club qualifier, no? So, Q2 pa lang, start pa lang ng Q2, na-hit na niya yung early NAC. 2022 Senior Achievers Club qualifier, Q1 Level 2, branch incentive, no? Na-hit niya yung Batanes. Na-hit din niya ang Camiguin for the Level 1 branch incentive. So, yung mga branch incentive, guys, no, meron niyang selling and meron ding recruitment. So, both yan nakukuha ni UM Siena. No, and protection drive qualifier din siya. So, nakapunta din si UM Siena to Switzerland. Ayan. So, year 2023 naman, habang naghahabol siya ng promotion, di ba? Na-hit niya din ng Early National Achievers Club. March pa Aloy, lang. hindi Yes naka-show yung po. screen mo. Ay, hindi po. Yan po. Kanina, okay na po. Yes, okay na. Okay. So, yan. So, for 2023 naman, no, Early National Achievers Club qualifier, Senior Achievers Club qualifier, and Protection Drive din last year. No, and consistently, part si UM Siena ng top financial consultants since 2021 up to present. Yan. And this 2024, this 2024, no, January, March, May, June, July, August, top agent, buong branch. No? So this year lang yan. Early National Achiever, 2024. So April pa lang, na-hit na niya ang Early National Achievers. Early Senior Achiever din, this July, T1 Vietnam Qualifier, Osaka Japan Qualifier, Protection Drive Qualifier ng Australia. So, pakinggan natin si UM Siena na may na siyang 13 stars. Life Club qualifier na din siya. So, meaning, no, month in, month out, lagi talaga siyang may clients. And syempre, no, premier level financial consultant. So, hello po UM Siena. Guys, welcome naman natin ang ating guest speaker for today. Hi, Global Amazonites! Good morning! Good Ayan, morning so po. pa-type naman guys ng happy Monday sa chat box if nandyan na kayo. Sige nga. Good morning. Thank you for that, UM Aloy. Ayan. Wow, may pa-cake. Hi UM Ayan. Siena. Yan, ready Hello. na po ba kayo? Thank you po sa Ah, time. yes po. Ayan. So, actually, medyo parang second time ko na ata na-invite ni BM Jam, no? Pero last year yung first. Tapos, medyo bago pa kayo dito sa Global District. So, yon nung time na yon hindi pa ako masyadong kabado. Ngayon, kabado na tuloy ako. Kasi mas alam ko na yung, yung caliber ng mga taga-Global Amazonites, no? Grabe. As in, hindi ko nga alam kung bakit ako yung in-invite nyo. Parang, kumbaga, ang daming magagaling kasi dito sa branch nyo mismo, no. So I just hope guys na sa session natin ngayon meron kayong mapulot kahit one or two things lang, no, from me na pwede nyo talagang magamit sa pro business ninyo. So yun lang talaga yung goal ko. Kaya hopefully makinig kayo tapos later I would appreciate it kung kayo mismo may ma-share na learnings, okay? Ayan. So thank you so much for um, participating sa chat box, no. Matanong din talaga ako kapag nagkakaroon ng time na mag-share kasi it's my way of checking kung okay pa ba kayo. Ayan. So, guys, I will share my screen. Ayan, wait lang. Tama ba, UM Aloy? Everyone is full-timers dito ngayon?
Meron pong nakapag-in po na part-timers, pero yes po, Monday meeting po ito. Mostly po Nice. ay part-time, ay full-timers. Okay. Thank you. Share ko lang yung screen ko. Yan. Visible na. Visible na. Sige. Thank you. Tatawa ako sa background ko. Paano ko ba siya tatakpan? Ayan. Ganyan na lang ako. Anyways, ayan. So, good morning again, everyone. And, ayun, yung title ng sharing ko is actually Perfect Mix. Pero, sa last part ko na siya, i-share sa inyo kung bakit yan yung napili kong parang kumbaga title ng True Journey ko, no? Ayan. So, later, ma-realize nyo din naman siguro kung bakit. Anyways, before anything else, pakilala lang din ako kasi some of you or siguro lahat kayo, no, hindi nyo pa masyado akong kakilala. So, I'm a unit manager, guys, sa Agslia, sa other branch. I am Shena Nicomida Lee, CPA. Dati akong audit manager, 2021. Former finance manager din ako, 2022. And nag-full-time ako dito sa Pruno, 2022 din. So, I was promoted to unit manager April 2023. Ayan. So, I was coded August 30, 2021. So, kaka 3 years ko lang last August 30. So, I am from Ascend Global Summit Life Insurance Agency. Ayan. So, eto, share ko lang din sa inyo briefly yung life ko before Pru. Again, na-mention ko naman kanina, no? I was an auditor. So, for 6 years, isa akong auditor sa isang big firm dito sa Philippines, no? So, sino dito guys yung mga accountants or CPAs or auditors? Sige nga, can you say hi sa chat box? Kung gusto kong malaman kung may makaka-relate dito sa akin. Ayan. So, mukhang wala masyadong accountants, CPAs dito sa Global Amazonites. Pero actually, yung work namin parang same lang din naman siya ng other corporate jobs na uh, malaki yung workload. I mean, grabe yung workload, 'di ba? So, mostly sa atin na mga nag-start mag-work, uy, meron pa din naman palang accountant dito, no? So, hi, Emily. Ayan. So, mostly sa mga nag-work sa corporate, usually, syempre, susulitin ng employer yung salary natin. So, sa experience ko, guys, grabe yung workload, pero grabe din naman yung learnings, no? Settling with familiarity. So, dahil 6 years nga ako doon, parang feeling ko, yun na yung comfort zone ko. Nagsettle na ako dun sa parang normal, yun yung idea ko about normal employee life, no? So, puro ako plano, nakikita ko din naman may opportunity talaga siya to like go abroad or ibang job. So, puro lang ako plano pero takot talaga ako mag-risk, no? Kasi hindi ko alam kung paano. Yun yung first job ko and parang hindi ako makapag-decide na alisan yun since yun nga yung comfort zone ko. So, I was living a not very mindful lifestyle. Kasi ito guys, as an auditor, natutulog kami dito 3 a.m., umuwi kami sa amin 3 a.m. So yung picture mismo makikita nyo naman sa mga mukha namin, no? So grabe yung oil dyan, no? Oily faces. So eto guys, ginagawa namin yan out of dedication sa work. So ganun kami ka-dedicated na gawin ng maayos yung trabaho namin as auditors. And dahil dyan, yung ibang corporate friends ko, hopefully guys, hindi maingay, no? May mga aso kasi dito. Let me know na lang kapag hindi nyo na masyadong marinig yung audio ko. Anyways, again, that time, nung mga around 6 years na ako dyan sa trabaho na yan, nag-aalisa na din yung mga corporate friends ko. So, doon ako dumating sa crossroads ng career ko, no? Parang na-feel ko yung emptiness ng ginagawa ko kasi nga sanay na ako doon sa ginagawa namin. So, I had plans. Actually, hindi lang siya isa, dalawa. Plan A, B, C, D yan, no? So, wini-weigh ko talaga yung pros and cons. Kasi gusto ko, pag umalis ako dun sa first job ko, okay talaga. So,
yung mga plans ko dyan, I can stay sa audit, be a partner, pwede din akong mag-work abroad, pwede akong mag-work sa government, pwede akong mag-work sa private company as a CPA, ganyan. So, never sa akin sumagi na pumasok sa sales, no? Actually, guys, as CPA naman kasi, madami naman talagang job opportunities and ang gaganda ng mga job opportunities ngayon. Pero, again, never pumasok sa isip ko yung sales. Siguro, you are wondering kung bakit ako napunta dito, no? So, later, ma-share ko din siya. Ayan. So, why did I join Pru, no? So, I joined Pru, guys. Actually, again, hindi siya kasama sa option. Ay, sorry. Wait lang. Nalipat yung ano natin. Ayan. So, hindi talaga siya kasama sa option ko, no? Joining Pro is a sure no decision. Kasi ayoko ng sales. Ay, sorry. Kita niya yung screen ko. Yes po. Okay, may nagsalita lang pala. Sige. Kala ko may sinasabi kayo. Anyways, joining Pro is a sure no decision, but I have one cousin na gustong-gusto akong mag-FA. Kasi ako yung nag-introduce ng insurance sa kanya. So, I was a client before I become an agent. Tapos, since na-appreciate ko yung pagkakadiscuss sa akin, shinare ko din siya sa pinsan ko. Sabi ko, kuha ka ng insurance. Maganda pala to. So, since ako yung nag-introduce sa kanya, gusto niya ako yung FA niya. Pero syempre, dahil ayaw ko, gusto ko lang siyang i-refer dun sa FA ko, sa agent ko. Ayaw niya talaga. Gusto niya ako. So, one time, parang after siguro 6 months, simula nung nag-usap kami ng cousin ko, kasi ayoko talaga, may nag-offer sa akin ng part-time dito sa Pru. Kasi usually, pag mga accountants, madaming nag-o-offer na try mo mag-agent, ganyan-ganyan. So ako, ang dami ko nang nasabihan ng no. Until that time na naisip ko tong pinsan ko, sabi ko, yung pinsan ko, gusto niya talaga ako yung FA niya. So, tinanong ko na lang yung nagre-recruit sa akin. Sabi ko, how much ba yung magagastos ko if ever gusto kong magka-license dyan? And how much yung magiging commission ko sa isang client? Kasi actually guys, bala ko, isang client lang talaga yung pinsan ko, no? So, sinabi niya, 4,290 yung total ng licensing fees. Tapos, versus one client, commission mo sa isang client, sabi ko, 3,500 per month yung gusto niya kasi inassume ko na lang na same ng plan ko. So, pa-plus pala yun, 45% commission. So, 18,900 daw. Yan lang talaga yung naging deciding factor ko. Yun pala yung yun pala yung advantage ng hindi nag-overthink, guys, no? So, hindi ako nag-overthink na baka hindi ko kaya, baka kasi inisip ko lang may isang sure client na ako. And kahit gumastos ako ng 5,000 dyan, may babalik sa akin na 18,900. So, ganun lang ako napa-join sa Pro. After kong matanong yan, nagbayad na din talaga ako ng 4,290. Yun lang. That's why I joined Pro for one client. Pero, I fell for the idea of 1,500 extra income per month. Inisip ko kasi dyan, guys, nag-OT ako, 1 month akong puyat, pero yung binibigay sa aking OT pay nasa 5,000 lang, ganyan. Malaki na yung 10,000. So, etong 1,500, that's good na din for overtime pay, no? Ayan. So, pinush ko yan, thinking na gusto ko lang ng isang client. Yon. So, Life with Pro, as Pro Life part-timer, I enjoyed trainings, no? Syempre kasi kahit isang client lang yan, gusto ko kapag diniscusan ko siya, tama yung dinidiscuss ko. So, para magawa ko yun, I always attend client meeting, I mean trainings, no? I always attend trainings, parang lahat ng sinasabi nung AUM ko na attendan ko talaga siya. Kasi ayoko na magbibigay ako ng proposal sa pinsan ko, tapos mapapahamak siya. Kumbaga, hindi sulit for her money. Ayun. So, I enjoyed the trainings while doing OT. Actually, siya, guys, etong pagpa-part-time ko, akala ko, mahirap ko siyang isisingit kasi nga, yung work ko, 9 a.m. hanggang 3 a.m., mga ganyan. Pero nung nag-part-time ako, baliktad siya.
natuto akong mag-set limit doon sa full-time job ko, which is yung audit. Parang every 8 p.m., nagka-cut off na ako. Ay, tama ka na audit. Magpo-pro life na ako, ganyan. So, a-attend na ako ng trainings. So, napabuti. And slowly, it made my comfort zone wider, no? So, mas naging wider yung comfort zone ko dahil doon sa pag-a-attend ko ng trainings, mas naging comfortable ako sa kung ano yung ginagawa ko dito sa Pro Life. And actually, na-appreciate ko siya to the point na na-consider ko na maghanap ng other job na mas may time ako for Pro Life. Okay? So, hindi kasi maiwasan yung busy season sa audit. Dahil dyan, merong pinadalang job offer si Lord. Yan. So, binigyan niya ako ng, bigla lang, out of nowhere, may nag-offer sa akin, finance manager position. And dahil nga doon sa thought na yon, inaccept ko na din talaga. No? So, kumbaga, nag-widen na din talaga yung comfort zone ko. Kaya ko nang mag-isip outside that job. So, workload is lighter, 6 digits income, walking distance sa branch office namin ng Agslia. So, sa BGC din to. So, sobrang amazing. Akala ko, ito na yung answered prayer dun sa crossroads na kwento ko kanina. I mean, di ba yung plan A, B, C, D? Akala ko yung private accounting na yung sagot ni Lord doon. So, sobrang happy ko niyan. Sabi ko, kaya ko tong gawin. Finance manager ako. Part-time ko yung ProLife. No? So, that time, guys, nung nagpa-part-time ako sa ProLife, nasa 50K extra income ako. So, aside from the 6 digits na nakukuha ko dito as finance manager. So, kung isipin ko, ayoko nang mag-abroad, no? Okay na ako dito sa Philippines kasi medyo ganun din naman. Mas nakikita ko pa yung family ko, mas may chance pa akong makauwi. Parang ganyan. So, yan yung life with Pro ko. No? Pero eventually kasi guys, to make way for growth, it's either you widen your comfort zone or you go out of your comfort zone. Okay? So, in my case guys, I did both. Eventually resigned, no? Kahit gustong-gusto ko yung second job ko, I eventually resigned from corporate, no? And I jumped full-time dito sa Pro Life kasi nakita ko yung potential talaga ni Pro. Ayan. So, guys, type naman dito sa chat box ng full-time kung full-timers na kayo. And type ng part-time if not pa kayo full-timers. Sige nga. Ayan. Yun. So, congrats guys kasi nakapag-decide na double time. Nakapag-decide na kayong mag full-time talaga. So, yung next sharings ko, I hope makaka-help yun, no, sa activities nyo as full-timers and even part-timers. Ayan. So, yung mga part-timers, you try to check na din with yourself. So, ito guys, as in winaiden ko lang din yung comfort zone ko, no. Parang, ito, nakita ko na yung importance na nag-grow ka day by day every year, parang ganon. So, hindi na ako nagsettle na same environment for the last 6 years, no? So, again, mahirap na decision siya, pero bago ako nag-jump full-time in Pro, I really prayed for it. Tapos, hinantay ko talaga yung assurance na, sige, push ka na dyan, okay? Ayan. So, eto, ano yung naging reason ng shift ko from one target client to no zero month for 3 years. Ibig sabihin, guys, no, 36 months na akong nag-i-insure. So, hindi lang 36 clients yung meron ako, more than 100 na. Okay? So, from one client, bakit ko siya ginol na dumami pa sila? Okay? So, eto guys, again, kaka-attend ko ng trainings and sharings, as in super addict ako sa trainings dati, na kahit busy ako sa corporate job ko, kapag may sinend na Zoom link doon sa Team GC namin, papasok talaga ako doon. Actually, yung BYB, mga 6 times ko yan na-attendan. Kasi akala ko training din. Eh yung pala, career lang siya na inulit-ulit, ganyan. Tapos yung rookie masterclass ni DM, parang 4 times din ako umattend dyan. Kasi akala ko ibang topic na. Same lang din naman pala. Pero okay lang kasi na-master ko siya. Kumbaga, I mean, hindi naman sa na-master, pero na-appreciate ko talaga. Nakuha ko yung message. So doon, kaka-attend ko ng trainings and sharings. Yung mindset ko na may 1.5 per month income ako, napalitan na siya ng mission over commission.
Okay? So guys, sige nga, type naman dito ng mission over commission kung agree kayo doon. So dito guys, na-realize ko na dapat pala hindi lang basta income yung iniisip ko dito, yung 1.5 income, no? So dito mas na-appreciate ko na hindi pala dapat na ako lang at yung pinsan kong isa yung insured. Dapat pala mission is to insure everyone in the Philippines, no? Especially yung mga healthy pa. So kasama doon yung parents ko, yung kapatid ko, yung mga pinsan ko, yung mga relatives ko, aunties, uncles, tapos pati yung mga friends ko. So doon ko siya naisip, na-realize na hindi pala pwede na ako lang yung insured. Kasi if ever something happens to my sister or to my siblings, damay pa din yung ipon ko, gagalawin ko pa din. Kasi hindi ko naman sila matitiis eh, 'di ba? So, kailangan pala i-insure ko din sila. So with that thought, ah dumagdag ng dumagdag yung pinekwentuhan ko about insurance. As in, nag-family meeting kami, sabi ko sa mga sisters and brothers ko, eto, kailangan nyo din to kasi in the future, blah, 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 ganyan. So, hindi siya madaling journey, guys, kasi alam naman natin na most of the time, yung unang rejections natin dito ay family, friends, ganyan. Pero over time, parang ah na-insure ko din sila. Lahat na kami sa family insured. Aside dun sa parents ko kasi yung parents ko sobrang dami na nilang maintenance, no? Pero na-appreciate na ng mga kapatid ko yung about sa insurance and even my aunties and uncles, no? Unti-unti silang nagtatanong about insurance. So nung una as in Shena, bakit ka pa nag-part-time, eh, okay na yung job mo sa corpo, ganyan-ganyan. So, yung mga hindi nila nagigets kung bakit ko ito ginagawa. Pero, nung nakita nila na consistent ako, especially sa branding, kasi dun, yun naman yung connection natin sa audience natin eh, yung pinopost natin sa social medias natin. So, dun nila na realize na I'm serious. So, seryoso ako sa sinasabi ko na kailangan natin to. Kasi hindi naman ako magsasayang ng 1 year, 2 years, or 3 years kung hindi ako naniniwala na kailangan natin to. So yun, very important yun guys. Yun yung dapat na why natin, no? Mission over commission. Kailangan ng bawat Pilipino ng insurance coverage kasi hindi ganun kaganda yung yung healthcare system natin. And also, kapag insured sila, they are creating generational wealth. So, kailangan yun. And what we do, it helps the future of the Philippines, no? So, sa totoo lang talaga, malaki yung ambag natin if ever in the future, lahat ng mga batang naiiwan ng magulang may nare-receive na ganitong sum assured. Okay? So, yun yung idea ko. Kaya, eager din ako and intentional ako sa share ng insurance. And, ayun nga. So, I learned deeper about its value and wanted to insure all of my family and friends. So far, lahat ng barkada ko din insured na, no? So, andun na ako sa part na yung mga ka-town naman namin, ka-province ko, and also yung mga nag-reach out sa social media. Ayan. So, type naman guys ng learning kung following pa kayo sa sharing ko. Sige nga. Ayan. So, hopefully no, may napupulot naman kayo kahit yung mindset natin, no? Ayan. So, thank you UMs and guys for chatting sa chat box, no? So, fast forward after 2 years. Fast forward after 2 years. Wait lang guys, ah. Nakamute po ata. Ayan po. Ayan. So, sorry guys. May tao kasi.
I have to answer. Anyways, yun. So fast forward 2 years, after 2 years, no, year-to-date performance ko sa third year ko dito sa pro, ito na siya. So, ganun pa din, no. Yung worry ko actually dati, guys, kaya ayaw kong mag full-time kasi iniisip ko, baka tsamba ko lang yung first 6 months ko or kaya 7 months ko na nakapag-produce ako ng APE, no. So sabi ko, ala, baka tsamba ko lang. Tapos pag nag-full-time ako, saka ako walang mako-close. So yun yung mindset ko dati nung rookie ako. Pero alam nyo ba, guys, totoo yung sinabi ni BM Jude na habang patagal ka dito sa industry, padali ng padali. Yun pala yung reason kung bakit yung rookie parameters ng mga travels natin mas mababa. Tapos pag agent ka na, mas mataas kasi mas madali ka din naman talagang nakaka-close kapag experience ka na, no? Especially, na-build mo na yung credibility mo dun sa mga tawag na to, nagfa-follow sa'yo sa social media. Ayan. So, year-to-date performance ko, alam ko mas may mga malalaki dito sa branch nyo, no? Pero sa akin, goods na yan and better na yan than next year, no? Than last year. So, right now, actually nadagdagan naman na siya kasi ito as of September 6 pa pala. So, right now, SAC na tayo, na-hit din natin yung Vietnam, Osaka, Japan, and Gold Coast. So, share ko sa inyo kung paano, ano yung ginawa ko, no? Ito yung remaining goals ko pala, guys. So, before ko i-share, can you type naman sa chat box, guys, ano yung pinaka-goal nyo this Q4 ng 2024? Kasi ako, guys, yung goal ko, hindi pa din ako sumusuko sa second seat, no? So, may mga tanim ako for second seat. I'm trying to close them this October. And dahil nga doon sa Hong Kong, na kaka-announce lang this week, gustong-gusto kong mag 4 seats kasi that's 2 million APE. Ibig sabihin, if may hit ko yun, may buffer na ako for SCIC. And also, yung MDRT, mas possible siya. And, syempre, dahil unit manager ako and gusto ko lumaki yung team ko, yung target ko din, this Q4, 20 direct manpower. So, yan yung mga ginugol ko. Very important, guys, na may goal tayo, no? So, hopefully, sige nga, check ko yung chat box. Ayan. So, NZ daw and Spain. How about yung iba, guys? Ano yung goals nyo? Try nyo siyang isulat or dapat, tawag na to, sinasabi natin siya, kumbaga, vino-voice out natin siya or kaya sinusulat natin siya para at least alam ng mind natin na yun yung goal natin. No? Ayan. So, yan yung remaining goals natin. Pero, guys, paano ko siya gagawin? Balak gawin? Actually, guys, same lang talaga yung selling routine ko since my rookie year, no? So, simula nung 2021, ito na din talaga yung ginagawa ko. More on social media ko. I mean, hindi yung tawag nito, UM Cara type na social media kasi hindi ko kaya yun. I mean, pwede ko siyang aralin pero hindi ganong level. Yung akin lang, yung normal na tao lang, guys. As in, doon lang ako sa Facebook nagbre-branding, nag-add ng friends, ganon. So, merong client pa rin doon. Okay? So, kailangan nating maximize yon. Kasi so far, sa experience ko, never talaga ako nawalan ng ikla-client meeting. Kapag gusto ko ng madaming client meeting, kailangan ko lang sipagan. Pero kung yung sasabihin ko na, wala talaga akong maset na client, imposible yon. Kasi sobrang daming tao sa Facebook pa lang. So, ang dami mong pwedeng makuha doon. Okay? So, yung selling routine ko since my rookie year, number 1, add quality prospects. So, paano ko siya ginagawa? Normal lang din yung mga sinasabi ng mga other speakers natin, no? Hanap ka ng mga nakatag sa post ng mga professional friends mo. Ibig sabihin kasi malamang professionals din sila. So, pag sinabi mong quality prospects, kailangan may job yan. And kapag chinek mo yung profile niya, ma-assess mo na kaya niyang mag-sustain ng policy. So, sa kanila tayo magsasayang ng oras. Or, I mean, sa kanila tayo mag-i-invest ng oras, no? So, ina-add ko yan sila. For example na lang dito, yung pinsan ko na target kong i-insure, nurse yon. Tapos, nag-abroad siya. So, ibig sabihin, yung mga tinatag niya sa mga post niya, mga OFWs din. So, pinag-a-add ko yung mga yon. Okay? So, that's one way. Second, pwede din search mo yung, let's say, PRC.
sa PRC, lahat ng nasa congratulations doon, 'di ba pag nagpo-post yung PRC, may halimbawa, newly licensed CPAs, ganyan. So, ibig sabihin yung mga pinagtatag doon sa comment section, mga CPAs 'yun, 'di ba? So, pinag-a-add ko 'yun or kaya naman ina-approach ko 'yun. So, sila naman yung tawag na to, for cold selling or recruitment ko. So, parang kumbaga, kesa maghula-hula ako kung graduate na to or hindi, yun, sure ako, board passer pa nga, di ba? Yun. So, mga add lang kayo ng quality prospects consistently, guys. Hindi lang siya na parang once a week or kaya once a month. Try nyo siya every day, like kahit 10 lang yan, basta nakapag-add kayo. Kasi tanim yun eh. Kumbaga, yung ginagawa ko, I add them, tapos hinahayaan ko lang sila na expose sa branding ko. Kumbaga, nababasa nila yung mga pinopost ko about insurance, value ng insurance, ganyan. So, naluluto sila sa branding. By the time na gusto ko na silang i-approach, let's say wala akong ka-meeting this week, so gusto kong mag-approach, pag in-approach ko sila, may idea na sila kung ano yung purpose ko or ano yung pakay ko kung bakit ko sila kinakausap. So, mas madali na yung approaching. So, really, yung branding, sobrang laking bagay niya, no? Na pinapadali niya yung trabaho natin. Pinapadali ng branding yung trabaho. Kasi may mga instances din na yung mga inad kong quality prospects, kahit hindi ko pa sila ina-approach, sila na yung nag-a-approach. Dahil lang nakita nila tawag nito, kumbaga na yun yung ginagawa ko. I mean, na agent ako, insurance agent ako. So, ngayon, pag nataon kayo sa tao na interesado na, magtatanong at magtatanong yan. So, you just have to put it out there. Tapos, kung sino yung maa-attract, entertain natin. Okay? Ganon siya. So, add quality prospects. And second, consistent branding. So ito guys, kailangan everyday sa stories, sa post medyo minsan every other day ako, ganyan. So, wala naman akong fina-follow talaga na schedule ng posting. Pero I make sure na hindi lalagpas yung 1 week na hindi nila ako makikita. So, I post and later pakita ko sa inyo yung sample ng mga tawag nito, pinopost ko. Hindi ako ganun kagaling, pero I think it does the work na i-convey yung message kung bakit kailangan nila ng insurance. Ayan. So, number 3, the magic of showing up. Ito very important guys, no? Ito talaga yung deal breaker. Kasi kahit anong galing mo sa pag-a-approach, sa paghanap ng prospect, kung hindi ka mag-show up during tawag nito, trainings, branding activities, or hindi ka mag-show up sa mga client meetings mo, wala kang mako-convert na production, okay? So, dapat alam niyo yun sa sarili niyo, guys, no? Na kapag hindi ka nag-show up, wala kang commission, wala kang production, wala kang client, wala kang result. Yun lang naman yun eh. So, ako, I always, tawag nito, take note na parang dapat dito sa job na ginagawa ko, since wala akong boss, walang magdidikta sa akin, kailangan ako mismo sa sarili ko, sinasabihan ko na kailangan ko mag-show up. So kahit gaano ka-comfortable yung higa ko sa bed ko, kung meron client na willing mag-meet that time, tatayo ako. Kailangan ko siyang i-meet, no? And even yung trainings. So, dapat discipline din tayo na kung ano yung nasa calendar natin, attendan natin, especially kung required training yan. Kasi dyan tayo mag-grow. Yan yung baon natin during client meetings. Okay? So, trainings, show up ka lagi sa mga trainings, show up ka sa brandings, show up ka sa mga activities like sending spills, yung paggagawa ng quotation. Kasi pag ginawa nyo to, meron at merong mag-reach out sa inyo na, Shena, paano pag 30 years old, ganito, pahingi naman ako ng quotation. So, kung tatamad-tamad lang tayo, hindi tayo mag-show up, hindi natin mako-close yung interested client na yon. So, we have to really drag ourselves para mag-show up in making quotations, in meeting clients, ganyan. Kasi yun yung nagpo-produce ng results, guys. So, kung sisipagan lang natin, meron at meron yan. Pero kung tayo yung type of agent na, ay, tomorrow na lang, ay, ganito na lang, parang kumbaga, unahin ko muna to, at pagkatapos na lang ng season 5, parang mga ganon. So,
kailangan natin bantayan yung sarili natin. Kasi walang tawag na to, walang magsisita sa atin. We own our time here. Kumbaga, yun yung isa sa mga perks natin and dapat hindi natin ina-abuse yun. Yan, show up kahit tinatamad and demotivated. Yes. So ako, paano ko siya ginagawa sa own ano ko? Parang hindi kasi ako ma-monitor and hindi ako ganun ka-organized. Pero I make sure na every day may ginagawa ako for ProLife. Hindi matatapos yung araw na wala man lang akong minimum ko niyan branding and approach. So kung sinisipag talaga ako, pupuntahan ko talaga yung magpa-policy delivery ako, ganyan-ganyan. So, yun yung mga masipag days ko. As in, naghahanap talaga ako ng clients. Pero, kapag tinatamad naman ako, nandun ako sa part na approaching, tawag nito, branding, ganyan. Kapag kausap ako ng mga branchmates ko or ng mga teammates ko, so, parang yung isip nila, grabe sobrang sipag mo, blah, blah, blah. Hindi nila alam, sa branding lang din yon. Tapos, may mga days lang din talaga na pag sinipag ako, kahit hindi ako makapag-breakfast, mag-breakfast ako ng 8 p.m. na okay lang sa akin. Kasi nga, I feel productive that day. Parang ganon. So, yun yung kagandahan dito kasi we design our day, no? Tayo yung bahala. Ang kailangan lang, may nakikita tayong result. Kasi mahirap yung we design our day tapos kala natin okay lang tamad ngayon, bukas masipag, pero wala pa ding result. Kailangan may, kung i-style mo yung day mo, kailangan meron at meron kang result. Okay? Yun. So, type 1 naman guys, kung nandyan pa kayo. Sige nga. Baka daldal ako ng daldal. Ayan. So, thank you guys. Next tayo. Yon. So, eto guys, share ko lang no. Kasi ito, this year ko lang to na-realize. You set your limit. Okay? So, sino nag-agree dyan? Can you type agree? Kung nag-agree kayo na ikaw lang din naman yung naglilimit ng sarili mo. Ayan. So ito guys, na-realize ko to, funny, as in natatawa ko kasi parang kumbaga na-realize ko na your body achieves what your mind believes, no? You set your limit. So nung past 2 years ko, tawag na to, protection drive is Switzerland and Dubai, 'di ba? Yung 2022 and 2023. Protection drive 'yun. So, nung rookie kasi ako, pumasok ako dito ng August 30. Sobrang lapit na, 2 months na lang tapos na yung Hawaii, no? And hindi ko pa alam kung ano yung parameters, no? Hindi ko pa gets, no? So, pero yung isip ko, kaya naman yung Hawaii. Kaya naman yung 1.2 million. Sa isip-isip ko lang, kaya naman yung 1.2 million siguro kung 10 months, ganyan-ganyan. So, sige, i-goal ko yan next year. Yun lang yung mindset ko, i-goal ko yan next year. Pagka next year, yung goal ko lang din talaga is yung is yung Switzerland or New Zealand, no? Yung 1.2 million ng New Zealand. So, dahil yun yung tawag na to, yun yung goal ko, yun lang din yung inaay ko. Even yung nung 2023. So, ginugol ko lang siya. Sabi ko, ay, okay na ako kahit mahit ko lang yung protection drive. So, true enough, nahit ko yung Switzerland and nahit ko yung Dubai, no? Pero, nung nag-2024, guys, sino dito yung na-disappoint or medyo nalungkot nung in-announce yung parameters this year ng, ng protection drive? Yung Australia, 'di ba 1.5 million na? Sige nga, type 2 naman kung kasama kayo doon sa mga nalungkot dahil tumaas yung parameters. Ayan. O, 'di ba? So parang ako kasi sabi ko, hala, nahit ko yung 2022 tsaka 2023. Sabi ko, pero baka hindi ko ma-hit this year kasi 1.5 million na. Tapos selected products lang 'yon. Ganun yung mindset ko that time. Hindi pala ba. No, tapos biglang nag-share sa amin si BM Jude. Sabi niya, alam niyo ba guys, dapat nga yung minimum travel daw na hinihit niyo is yung protection drive, no? Ganun yung sabi niya. Sabi ko, ba't naman BM? Parang kumbaga, hala, akala ko, yun nga yung ginugol ko for the last 2 years. So, bakit naman minimum pala yon? So, protection drive daw should be the minimum travel to hit in ProLife UK. Kasi, this has the lowest SNAP parameters in
10-month contest period. Kumbaga, 1.5 million lang siya, pero tatrabahuin mo siya ng 10 months, no? Unlike yung mga Vietnam na 4 months lang siya, yung iba 3 months lang, yung Osaka, Japan, ilan lang, 7 months. So, mas mahirap pala yun. Dati, hindi ko yun pinapansin kasi yung isip ko, ay, nasa Asia lang naman yun. Parang, kaya ko naman puntahan yun. Parang ganun yung mindset ko. So, yung eye ko dun sa malalayong travels. Tapos, nung na-realize ko yun na, oo nga, no, tama pala si BM Jude. So, parang hindi pa pala ako doing well dito sa paghihit ko ng Switzerland and Dubai. So, January pa lang, na-challenge ko na yung sarili ko na dapat pala hindi lang basta protection drive yung ginugol ko. Dapat pala pati yung mga Asian travels, pati yung mga tawag na to, lahat ng travels actually. So dahil doon, nag-change ako ng perspective. So trinay ko i-hit talaga yung trimester. Even yung PCA, hindi ko lang siya nahabol, no? Pero trinay ko din talaga siya i-hit, no? So, yun. Dahil doon, kaya naman pala, na-realize ko kaya naman pala. We set our limits talaga, no? Dati, yung inaay ko lang is yung protection drive. Pero nung iniba ko, sinet ko yung limit ko na kakayanin ko yung T1, yung Osaka, Japan, nakaya siya. So guys, baka yun lang din yung need nyong gawin sa sarili nyo. Baka masyado kayong nagsesettle sa okay na ako na makapag-life club or kaya okay na ako na hindi ma-bootcamp. So baka dun lang kayo nagfo-focus. Try nyo na i-challenge din yung sarili nyo. Okay? Kasi we set our limits, no? So nung time na inisip ko na kaya ko din naman siguro mag-Osaka, Japan. Kaya ko din naman siguro mag-Vietnam. So, nag-focus lang din ako sa ginagawa ko. Dapat ma-produce ko yung result na yon. Okay? Yun. So, 2024, na-hit natin yan. And again, yung mga na-mention ko kaninang goals, I will really try to work for it this coming 3 months, no? This Q4. So, ano yung time management ko? Actually, hindi talaga ako magaling sa tawag na to, time management. Pero, eto, sinadjust to sa akin ni BM. Ang ginawa ko na lang siyang, tawag na to, default. No? Ito yung mga, di ba usually, sino dito yung full-timer na sometimes you feel lost? Sige nga, kasi syempre wala man tayong log in, log out, ganyan. So, hindi natin alam kung kailan tayo mag-work. So, as in, we own our time lang, di ba? So, eto, share ko sa inyo, baka magamit nyo din. So ako, hindi ko siya strictly na fina-follow, pero ito yung default ko. If there are days na hindi ko alam kung ano yung dapat kong gawin today, babalik lang ako dito, susundin ko siya. Kesa sa wala akong magawa. Okay? So, ngayon, for example, today, may 2 client meetings ako. So, may magagawa na ako for my day. Pero, tomorrow, wala akong naset na client meeting. So, yung gagawin ko, susundin ko to. Pag morning, mag-admin works ako. Pag afternoon, hanap ako ng pwedeng i-client meeting and also magre-recruit ako. Pagka evening, pwede akong mag-set ng meetings with my teammates. Ganon siya. So, pina-follow ko siya kapag wala akong naka-set na meetings talaga. So, priority ko syempre kapag may face-to-face meetings, ganyan. Pero kapag wala akong kung nakaset that time, ito yung go-to activities ko. Okay? So, pag afternoon na may free time ako, punta akong messenger, approach ako doon ng pwedeng ma-client meeting and ng personal recruitment. Pagkagabi naman, dapat may naset akong teammate na kausap. Parang ganun siya. Helpful ba yon? Type naman ng helpful if magagamit nyo yan. Yan. So at least dyan guys, since full-timers kayo, dapat kasi yung goal natin is lahat tayo mag-UM na, no? Kasi sayang din naman yung pag-full-time nyo kung hindi nyo tinatrabaho yung UM-ship nyo. So dito, ma-practice nyo na din yung management skills ninyo. Kasi masasama nyo na siya. Especially dun sa may mga recruits na, no? So kahit AUM ka pa lang, maganda na tinatry mo na siyang i-embody sa daily activities. Ayan. So, next, yon. So, reminder lang guys, no? Your success is your responsibility. Your AUMs can help, your UM and BMs can help,
but it is your intention and actions to achieve and grow that will help you succeed. Okay? So, ito, very important na alam nyo. Hindi pwedeng si BM or si UM yung magpapa-protection drive sa inyo. Ikaw yan. It's your responsibility, okay? Ikaw yung maghahanap ng clients, pwede lang silang tumulong. So really, dito sa PruLife, hilahan pataas, no? Kumbaga, willing na willing tumulong yung AUMs, yung UMs, yung BMs nyo. Pero, majority of the effort should come from you. Kasi success mo yan eh. Ikaw dapat yung trumabaho niyan. So hopefully guys, maging mindful tayo, no? Na kapag may gusto tayo, push talaga natin. Ayan. So, dito naman guys, paano ko ba siya ginagawa, no? So, I just wanted to share. Kasi ako, hindi talaga ako visionary. So, hindi ako yung type ng agent na parang rookie pa lang alam na gusto nilang mag-MDRT. So, yun yung weakness ko siguro. Pero tinatry ko na siyang i-improve ngayon. So, again, tawag na to, with the guide nung leaders namin sa Agslia, na iiba na din yung mindset ko. So, ito, nung 2022, 2023, yung goal ko lang, di ba, protection drive. Yung goal ko talaga, protection drive lang, yun lang. Kasi yun yung feeling ko magagandang travels, tas madaling ma-hit. So, hindi ko din ini-aim yung mga SCIC kasi feeling ko sobrang layo na. So, mali pala yun. Dapat pala ginugol talaga siya. So, nung 2022, na-realize ko, dapat pala, para ma-hit ko yung protection drive, nag-hit ako ng small goals, no? Kasi yun yung nagpapabilis para makuha ko yung goal ko na protection drive. So for example dito guys, 2022, Q1 goal ko lang naman yan is Batanes. Mahilig ako sa mga free travels, no? Goal ko lang Batanes, that's 500k APE. Tapos, eventually, nag-ENAC ako ng April 2022. Sabi ko, ay, mabilis pala makuha yung ENAC. Kasi rookie pa ako niyan. So, parang wala pa akong idea sa mga timeline dapat. Tapos, nung Q2, branch incentive, hinit ko din siya, 300k naman to. So, dahil sa pag-hit ko ng mga branch incentives, napadali yung protection drive qualification ko. August pa lang, natapos ko na yung Switzerland. So, ngayon guys, since nagawa ko to ng 2022, yung ano lang din naman sa sarili ko kasi, yung mindset ko lang din naman, hindi ako competitive person kasi. So, yung iniisip ko lang sa sarili ko, gusto ko, I do better than what I did last year. So, yung goal ko talaga is to compete with myself. Na parang kung last year nag-NAC ako by April, dapat this year, earlier doon. So, yun yung tinitingnan ko. Pagka Q1, sabi ko, April ako last year nag-early NAC, dapat ngayong March, tapos ko na to. And true enough, dahil ginol ko siya, done. Okay? Tapos Q2, lagi akong nag-goal ng QPB. Kasi sobrang saya ng QPB, no? Parang may 13th month pay bonus ka every quarter. So, simula nung nag-PruLife ako, goal ko talaga lagi na may hit ko yung QPB. So, dahil hinit ko siya ng Q2, tawag nito, natapos ko din ng maaga yung protection drive. So, ganun lang pala siya. So, nung 2024, yung timeline ko naman, again, syempre, i-goal ko ng earlier than March. So, sabi ko February 2024, ginol ko siya. Pero na-hit ko siya ng March uli. Hindi ko siya kinaya ng 2 months, no? Pero okay lang, kasi early pa din yung NAC natin. So, again, tinatry ko lang i-beat yung sarili ko from last year. And this time, sabi ko nga sa inyo, ginol ko na yung mga T1, yung mga yung mga ano, ito yung mga goal ko, no? Vietnam, ma-hit ko by March, ganyan. So, na-hit ko naman yan. Yung MDRT PCA, kinulang lang tayo ng konti. Tapos yung Osaka, Japan, na-hit natin ng June. So, earlier than the deadline, no? Tapos, protection drive, nakapag-submit na tayo by July 1. Okay? So, ibig sabihin pala, mabilis mo siyang magagawa kung simula pa lang ng taon, ginagawa mo na siya. But of course, yung one month na natitira ngayon, sobrang laking bagay pa yon. If ever, ibibigay mo talaga yung 101% mo. Sige nga guys, sino dito yung gustong mag-Australia? Can you type Australia? Ay, Gold Coast pala. Can you type Gold Coast? Ayan. Kung sino pa dito yung naghahabol. Alam ko may mga qualifiers na kayo eh. Ayan. So, see you there. Yun yung masishare ko sa inyo dito. Set goals. I-achieve nyo yung mga small goals nyo.
para mapunta kayo dun sa pinaka-ultimate goal nyo for the year. Okay? So, eto, yan yung timeline na sinusunod ko. Again, sarili ko lang yun, no? Pero syempre, in-strategize din natin. So, chinek ko, sabi ko, bakit ko nga ba na-hit yung protection drive ng 2022, 2023? So, nung chinek ko yung client composition, guys, 2022, 2023, mostly PAA, yung mga clients ko. Ginagawa ko siya, mostly PAA. Sabi ko, kaya pala parang nakakapagod. Pero itong kasi 2024 since inaano ko talaga yung sarili ko, china-challenge ko talaga yung sarili ko. For the past 2 years kasi na parang nagjo-join ako sa protection drive travel, yung Switzerland tsaka yung Dubai. Nakikita ko, especially nung Switzerland, katabi ko UM kasama niya mama niya. Tapos yung isa naman sa Dubai, parang meron din doon akong nakasabay na kasama niya din mama niya. I think si Sheila pala yun. So, sabi ko, hala, pwede naman pala na isama yung mama. Bakit ba ako nakokontento sa isang seat? Parang ganon. So, again, I tried to challenge myself na dapat this year sa Australia, kasama ko yung nanay ko. Laban ko pa din yung second seat, no? So, inisip ko, nung 2022, 2023, nagawa ko siya dahil sa paa. Pero kung ipapaa ko pa din yan, sobrang hirap, besh, kasi ang dami. Tapos dumagdag pa, 'di ba? Naging 1.5 million pa siya. So sabi ko, hindi pwede. Dapat mag-change ako ng strategy. So, inaral ko yung elite. Okay? Elite 10. Sabi ko, paano ko ba yung sinabi nung dating speaker namin na yung nabebenta mo talaga is yung product na yun talaga yung believer mo. Kumbaga, yun yung bias mo. So, for example, ako, believer talaga ako ng paa. As in, gustong-gusto yung paa kasi sulit na sulit siya for me. Pero, kung elite believer ka naman, makakabenta at makakabenta ka ng elite. Ganon. So, ngayon, dahil gusto kong magbenta ng elite, inaral ko kung paano ko magugustuhan yung Elite 10. Yun. So, yun yung trinay kong trabahuin nung first quarter. And, true enough, kailangan mo lang pala siya i-offer, no? So, yung Elite 10 na na-close ko from January hanggang September first week to, no? Eto sila. So, kung mapapansinin nyo, yung client composition ko this year, yung majority ng APE coming from Elite 10. So, sinadya ko talaga siya. Naghanap talaga ako ng quality prospects na kaya yung Elite 10. So, sino-sino sila, guys? Sila yung mga OFWs, mga doctors, mga tawag na to, businessman, seaman, ganyan. Wait lang, mag-charge lang ako. Type naman, guys, sa chat box ng learning, kung learning pa kayo. Sige na. Habang kinukuha ko tong chargers. Ayan. So, thank you, guys. Nalobat na kasi. Yun. Ayan. So, thank you for participating sa chat box. Anyways, again, yung sa Elite 10, hinanap ko sila, no, FWs, doctors, and seamen. Actually, hindi naman sa hinanap, pero sinadya ko na yung kakausapin ko na madami is yung kaya yung Elite 10. So, ito, kwento ko na lang din, no. Ito yung mga profile nila para at least kung nag-iisip kayo, sino ba? Baka meron din kayong OFW na classmate dati, pwede nyo yung i-approach. Doctor, ito, referral lang to ng nurse client ko. So, kung merong nurse client kayo, ask nyo na for referral din, no? OFW accountant, same town. So, ito, sorry. Ayan. So, yung mga kababayan nyo na OFW din, pwede nyo i-approach. Doctor, referral din siya. Yung mga relatives nyo, pwede nyo din i-approach, ganyan. So, again, check nyo lang. Kasi, ano naman siya madali na siyang masundan kung binasa nyo yung profile. So, ito, mga PAA clients naman tong naka-green and meron akong ProHealth Prime. So, sila yung bumuo ng first seat ko. Yan. And may buffer din. So, next. Ayan. So,
konting case study lang tayo, no? So, ito yung OFW nurse kasi alam ko magtatanong din yung iba kung paano yung approach, ganyan. So, OFW nurse, high school classmate ko siya. Actually, kapag OFW guys, halos same-same lang din yung approaches ko. So, sa stories ko sila, I mean, nababantayan ko sila na nandito na sila sa Philippines, kaka-check ng mga stories. So, pag nag-scroll ako ng stories, FB stories, or kaya IG stories, tapos nakita ko na nandito sila na, for example, may mga clients ako dito na na-close, nakita ko, nag-my day sila ng Mang Inasal. So, ibig sabihin, nasa Pilipinas na sila, di ba? Re-reply ako agad, uy, welcome back to the Philippines, ganyan-ganyan. Tapos, saka ko na isisingit yung sa insurance. So, ito, minimake sure ko lang pag OFW, hindi ako agad na insurance yung bungad ko. Syempre, i-welcome ko muna sila. I hope you enjoy your vacation, blah, blah, blah. If magka-time ka, pwede tayo mag-set ng meeting ng ganito. So, yun yung nangyari. Although, you have to know na pag OFWs, as in, sobrang busy nila kapag nasa bakasyon sila kasi sinusulit nila yung time nila dito. So, kailangan mo talaga maging patient sa paghahanap ng schedule para matuloy yung meeting nyo. Kasi most of them interested naman. Kaso yung problem lang, hindi mabigyan ng time. So, itong si nurse, December sila dumating. So, sabi ko, I hope you enjoy your vacation. Pero yung target ko lang talaga din, ina-ask ko sila kung kailan yung alis nila. Para alam ko parang may mental note ako kung kailan ko sila kailangan habulin na bago sila maka-fly away na nakausap ko sila. So, eto, sa case nito, December, hinayaan ko muna siyang magbakasyon. January first week, in-approach ko na siya uli. Finalo up ko na set tayo ng meeting, ganyan-ganyan. Wala siyang time, ang dami niyang ginagawa. So, nag-send na lang din ako ng quotation, no? Tapos, nag-explain ako sa chat. Pero madalas, guys, yung gamit ko voice message din talaga. Yun. So, madami akong nako-close sa ganon. So, yan, pinapa-realize ko lang sa kanya na kaya ako siya kinukulit kasi hindi siya pwedeng mag-sign abroad. So, ganun lang siya. Eto guys, etong classmate ko na to, gusto naman niya kaso wala talagang time. Tapos, gusto niya sana, pagbalik na lang niya. No? So, nasasad ako kasi January pa lang, first elite client ko sana siya pero hindi matutuloy. Ginawa ko, tuloy lang ako sa pagme-message, binigay ko sinabi ko sa kanya yung intention ko na parang ang hirap naman if after 2 years ka pa uli babalik, mas mag-iba na yung quotation mo niyan, ganyan-ganyan. So, eto guys, trinay ko talaga siyang habulin to the point na siya na din yung nakarealize na tawag na to, interesado talaga ako to insure her, no, bago siya umalis. So, ang nangyari, yung last appointment niya bago siya mag-airport is magpa-dentista. Sabi niya, sige, punta ka na lang dito sa dentist ko. Check natin parang mag-signing tayo. Diretso na signing. Puro lang ako chat dun sa mga benefits and all. Tapos, diretso na kami signing nung pinuntahan ko siya. Alam nyo guys, habang nasa dentist siya, tawag na to, nakanganga siya doon, nagsisend siya sa akin ng client details, no? So, tinawanan ko pa siya kasi bigla siyang nag-a-ask, parang siya na ano daw yung about ba sa akin yung part na to? Tapos sabi ko, yes. Pero paano ka nakaka-type? Alam kong nandyan ka sa dentist. Sabi niya, nakaganito daw. So, sinend pa niya yung picture na nakanganga siya doon sa dentist, no? So, sobrang natawa ako doon. And doon ko na-realize na when you show your client na you will do whatever it takes para ma-insure sila, again, for their benefit, gagawin din nila lahat para lang din ma-close yung deal. Na kahit nakanganga sila, magsisend talaga sila ng information nila. So, kumbaga, you get the energy that you give. Okay? So, very important yun, guys, na pa-realize nyo talaga na it's for them, kaya gusto nyo yung mangyari. So again, after ng dentist namin, punta kami dun sa tablo, dun kami nag-closing, no? So siya na mismo yung nag-input ng other details na kinulang. Ayan. So, yes, yung intention talaga parang very important na ramdam nila na para sa kanila, hindi yung para magkabenta ako. Okay? Yon. So, next, ito naman, another client. Natatawa ako sa mga OFW clients, no? Ito naman, hindi ko siya friend, pero
galing kami sa same town dito sa province. And siya yung unang nag-chat sa akin. Nasa abroad pa sila. Nag-chat na siya sa akin. So, kumbaga, na-attract siya sa branding ko, no? Ang chat niya sa akin, sabi niya, kami ng family ko, kailan mo kami i-insure? Sabi ko, wow. Wow, family account, no? So, napawaw na lang ako. Tapos sabi ko, kailan kayo magbabakasyon dito sa Philippines, set tayo ng meeting. So, syempre, pag magre-reply ka ng ganun, hindi ko, parang kumbaga, hindi dapat halata na-excite ka, no? So, kumbaga, tawag na to, normal na setting of meeting lang. So, wow, sige, kailan kayo uwi ng Philippines, set tayo ng meeting. Sabi niya, ngayon, free kami. Discussan mo kami, ganyan, ganyan. So, medyo confident kasi itong si client. Discussan ko daw sila on the spot. So, November yun last year, November 2023. Sabi niya, parang discussan daw sila agad-agad. So, sabi ko naman, okay, go. Kasi nga, yung mantra ko, guys, show up ka lagi. So, kahit gano'n yung ka-random, mag-show up ka, no? So, diniscussan ko sila. So, hanap ako ng same profile nila, tas yun na lang yung diniscuss ko kasi wala nang time to do quotation. So, diniscuss ko, nagustuhan nila, sabi nila, sige, sure yan, Shena, pag umuwi kami. Ngayon, umuwi sila tinanong ko kung kailan sila uwi, sabi February. So, naka-note na yun sa akin. February, ipa-follow up ko siya. So, nung February, chinat ko siya, sabi ko, hello, nakauwi ba kayo ng February? Matutuloy ba kayo ngayong February? Blah, blah, blah. Sabi niya, ay hindi daw, baka March na lang. So, true enough, nung March, nakita ko, nag-story na siya ng Mang Inasal. So, start of the chasing na, guys. Parang, "Uy, welcome back to the Philippines, blah, blah, blah." Yun na naman yung spiel, no? "Welcome to the Philippines, enjoy your vacation, blah, blah, blah. Saan ka ngayon? Kailan ka nandito sa Manila? Kailan ka nandun sa Samar? Pwede kitang puntahan." Ganyan. So, yun lang yung conversation namin. Actually, interested naman talaga siya. Kaso, sobrang busy din kasi ikakasal din sila, no? Ang nangyari, aalis na naman sila. I mean, nag-prenup lang kasi sila dito sa Philippines, tapos aalis na naman sila. So ngayon, tinatry ko silang habulin. Kasi, tinatanong ko lagi kung kailan sila aalis. So sabi niya, I think kailan ba yung alis na ito? Basta, sabi niya yung date. So yung goal ko, mga 3 days before yung flight nila, dapat magkausap kami. So, sineset ko na siya lagi. Hello, available na ako, ganyan. Saan ko kayo pwedeng puntahan? So, pag ganitong OFW, pinupuntahan ko talaga, guys, no? Sabi niya, andito pa kami sa Tagaytay. Sabi ko, ay, hindi ko kayang pumunta dyan. May other meeting ako. Sabi ko, kailan kayo pupunta dito sa Manila? Sabi niya, gabi na daw sa Novotel. Sabi ko, sige, visit na lang ako dun sa accommodation nyo. Para mas comfortable kayo. Anong address and what time pwede pumunta? Sabi niya, message ka na lang namin. So ito, very ako dito sa mga, 'di ba, pag kayo sinabihan ng message na lang kita, alam niyo na medyo imposible na 'yun. Alam niyo na medyo hindi siya matutuloy. So sabi ko, sige, sure, sige, Aloy, anytime tonight, chat lang kayo. So hindi ako nagre-reply na, sige, okay. Kasi ibig sabihin, done na yung conversation nyo. Kailangan, tawag na to, kailangan pa-realize mo sa kanya na you're expecting. No? Na kumbaga, tawag na to, nag, nag, nag-i-invest ka ng time sa kanya. And if ever hindi matutuloy yung meeting nyo, sinayang mo yung oras ko. Parang ganun. Ganun akong, in an assertive way naman, guys, no? Hindi naman tayo yung aggressive na nang-aaway ng client. So, eto, ang nangyari kasi nito, March 23 pala to, no? Pero March 21 pa lang, nakaset na kami ng meeting. Tapos, cancel siya ng cancel. So, nag-cancel siya ng March 21, cancel siya ng March 22. As in, tinetest talaga yung patience mo, no, as an agent. So, 2023, ibig sabihin, pag may OFW kasi, guys, as in priority ko sila, pupuntahan ko sila kasi minsan lang sila nasa Philippines. So, nangyari, March 21, wala na akong sinet na ibang meetings. As in, tawag na to? As in, blinak ko yun para sa kanya. Tapos, lang pala, i-set aside lang pala niya. So, dito, medyo pikon na ako sa third day, no? Sabi ko sa kanya, nung sinabi niya, message niya na lang ako. Sabi ko sa kanya, sure, sige, Aloy, anytime,
anytime tonight, chat lang kayo. May other client meetings kasi ako, pero priority ko kayo kasi andito pa kayo sa Philippines. Once you fly, wala na akong magagawa to assist you. Smiley, 'di ba? Para hindi obvious na pikon. Best if we can meet today para enforce yung policy, yung insurance benefits nyo before flying back to other country. So, yan yung sinabi ko dyan. So, kumbaga, assertive lang din naman. And pinarealize ko lang sa kanya na may ibang nasa-sacrifice dahil sa pagpa-prioritize ko sa kanya. So, might as well, bigyan mo ako ng oras, 'di ba? So, yan yung sinabi ko. Tapos, reply siya, sabi niya, "Hi, pauwi na kami." O, see? So, at least nag-update niya. Sabi ko, "Sorry, late reply." So, sinadya ko yan, from 5 p.m., sinadya ko, 8 p.m. na ako magre-reply. Bakit? Kasi, alam ko, pag nag-reply ako ng 5 p.m., hindi na naman niya mababasa. So, parang follow-up ko na to. After ilang hours, like 3 hours, 2 hours, saka ako nag-reply para somehow expecting ako na nandito na sila sa Manila. Hindi ko na kailangan, andito na ba kayo? Hindi ko na kailangan sabihin na andito na ba kayo? Kasi pag nag-reply ako na, "Sorry, natapos pa lang yung meeting ko, ingat kayo," send na lang ng address. So, hindi ako nagtatanong na parang pa-end yung sagot niya. So, always ako send na lang ng address, ganyan, para may magagawa akong next move, no? So, sabi niya, andito pa ako, grabe yung traffic. Tapos sabi ko, oo nga, kasi holiday ngayon, nag-dinner na ba kayo? Tapos, Holy Week kasi, palabas yung mga tao sa province. Sabi niya, andito daw, nagdi-dinner pa lang. Tapos sabi niya, i-move na naman niya ako, guys, no? Sabi niya, available ka bukas? Baka hindi na kaya ng powers namin ngayon. So, medyo, talaga ako dyan, agitated na ako. Parang gustong-gusto ko gusto ko ng mang-away ng client, no? Sabi ko, sure na to bukas, Aloy. Pero ganyan pa din yung emoticon ko. Tapos sabi niya, ha, sa pagbalik na lang namin, June daw sila babalik. So, March to, no? Tapos sabi niya, para sure na, baka kasi hindi pa din sure bukas. Ibig sabihin, move niya yung meeting namin, hindi pa din daw sure. So, yun, sabi ko, Besh, kayo yung prioritize ko kahapon and today. Wala akong sinet na meeting kasi pag OFW, pina-prioritize ko talaga habang nandito pa sa Philippines. So, pinapa-feel ko sa kanila na priority sila that time. Tapos sabi niya, kaya nga, kaso hindi daw kami kumbaga hindi pala sila comfortable na pumunta ako sa hotel nila kasi ang dami daw tao doon, nag-send siya ng video. Sabi ko, ay, ha, full house naman pala kayo. Sabi ko, baka may coffee shop dyan. Sabi ko, baka may coffee shop dyan, doon na lang tayo or sa lobby ng hotel, ganyan. Tapos, yun, ang dami niya nang sinabi, pero nung gigil na ako, sabi ko, pwede ba tayo mag-call? Yun. So, nag-call kami, guys. Syempre, kailangan hindi ma-obvious na inis ka. So, dun sa call namin, guys, sinabi ko lang sa kanya kung ano ba parang ito yung intention ko, mas better sana na alis ka bukas nang insured kayo, blah, 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 and all. Tapos sabi ko, parang baka may coffee shop dyan, pwede din sa lobby na lang tayo. Mabilis lang naman siya if ever signing na lang. Ganon lang. Kasi nag-meeting na kami last. So, wala siyang, parang kumbaga, nag-agree siya. Tapos, nag-chat siya sa akin, punta daw ako, eto na. Ayan. So, nag-call kami 14 minutes. Tapos, sabi niya sa call, sige na nga, punta ka dito, ganyan. So, sabi ko, sige, mag-book na ako. 11 p.m. estimated arrival time. Starbucks na lang tayo. Ganyan. Kasi may malapit daw na Starbucks. Tapos, sabi niya, dumiretso na lang daw ako Novotel. Nag-book sila ng another room para doon kami mag-discuss. Kaya yung picture dito, guys, yung asawa niya, tulog na. Tapos, nagdi-discuss kami niyan. Nakahiga na sila. Tapos ako, nagdi-discuss ako doon. So, nakakatawa lang. Pero, ang fulfilling ng part na yon. So, si client, nag-book pa siya ng another hotel room para i-accommodate yung meeting namin. And yung wife niya talagang hindi na kinaya yung no. So, at least nung nakita ko yun, na pagod talaga sila, ay, hindi pala ako china-charger nito. So, totoo naman pala na wala na talaga silang energy. Pero, thankful pa din ako na binigyan nila ako ng time na i-close yung deal kahit 2 a.m. na yon. 1 a.m. kami nagsa-signing, nakapikit na yung isang mata niya, go pa din siya kasi na-appreciate niya yung value na
ino-offer natin through the insurance. Ganon. So, gustong-gusto. Yun. So, yun lang yung kailangan nating i-give na energy sa kanila para ma-feel nila na kailangan din talaga nila. Yun. Tapos, eto, Dr. Kasin, dati ko pa siya pina-follow up. I think basta yun, pina-follow ko siya 2021, na-close ko siya this year. So kahit nagpo-pool party kami niyan, 30 minutes na lang yung pool party ko kasi buong time na nagpo-pool party kami, biglang ready na siya mag-sign. So priority pa din si client, no? So yun, thankful pa din ako na na-close ko siya kahit medyo nabawasan yung for fun ko that day. So doctor and OFWs, bilisan ko na lang guys, no? Kasi paubos na pala, almost time na pala tayo. Anyways, doctor and OFWs, eto din, pag naka-close ako ng doktor, magfa-follow up ako ng ibang doktor gamit yung tawag na ito, yung screenshot ng Pruan, no? So, hi Doc Boboy, client ko kanina, 26 years old, doctor din. Tawag na ito, high protection, high investment, ito yung kinuha niya. Discuss tayo for your first policy. So, yun yung approach ko. Tapos sabi niya, sige ate, magpapaquote ako kasama yung kaibigan ko. So, dalawa silang nagpa-quote, 'di ba? So, tanim din 'yon. Tapos, ito naman, yung doctor na ni-refer sa akin ng nurse, nag-refer din ng another doctor. So, ganun siya, guys. Kaya habang tumatagal ka dito sa Pru, mas lalo kang, tawag na to, mas lalong dumadali yung pagka-client kasi there are people na tutulong at tutulong sa'yo. Like yung existing clients mo, as long as you are doing your job well, willing sila magbigay ng referrals. Okay? So, ito, again, referral na ng referral. So, ganun pala siya. Kaya dumadami. Kailangan mo lang ng client base. Yan. So, eto, nag-sign agad yan siya. Usually, ganito lang din naman yung dinidiscuss ko sa kanila, no? Nag-offer pa din ako ng PAA, option 1, tapos option 2, yung Elite 10. Pero yung i-discuss ko dyan, yung option 2. Kasi, yung tinatry kong gawin, binibenta ko sa kanila yung idea na maganda yung 10. Saka ko lang ibebenta yung idea ng PAA. Para solve na sila dito, pag pinakita mo to, kahit mas mura siya, mas magugustuhan niya dito kasi, kumbaga, ito na yung na-mindset mo na ito yung maganda. Ganon. Okay? Yon. So, type naman guys ng 5 kung learning ba. So, ito lang mismo yung pinapakita ko sa kanila. Ayan. So, thank you guys. Next. Meron pa pala. Basta yan yung mga spills ko. Wala na tayong time. Anyway, ito yung mga client, ito yung pakita ko lang sa inyo, no? For example, ito, close to cases of 120K Elite 10. Simpleng approach lang siya, guys. Nakita ko lang si OFW na nandito sa Philippines. So sabi ko, hello ate, want nyo magpa-sked ng discussion ni kuya while nandito kayo sa town, ay sa Philippines. Sabi niya, andito kami sa San Roque. Sige, set natin ng date. July 11 pa kami aalis. So, ibig sabihin, before July 11, dapat ma-meet ko sila. So, eto is June 27. Sabi ko, pwede po ba kayo mamaya? So, agad-agad guys, no? Kapag OFW talaga mabilisan. Tapos, sabi niya, ay, hindi kami free, pero pwede kami sa July 1. So, July 1, to share with you, no? Sobrang may family problem kami dito, pero inuna ko pa yon. Pero buti na lang pala, inuna ko yung client meeting code sa client na to kasi ready na pala sila mag-sign agad. So, that time, July 1, dalawang Elite 10 yung na issue natin kasi, kumbaga, nag-focus tayo doon sa goal. So, eto guys, agad-agad sila, no? After ko madiscuss, diretso na sila nag-sign. So, sabi nung babae, buti na lang in-approach mo ko kasi dapat i-approach kita. Iniisip ko na talagang kumuha ng insurance bago kami umuwi dito. So, ibig sabihin, sa branding nila nakikita yon. So, ito pa lang yung first approach ko sa kanila. Tapos, closed one, ito naman, 33K pa. Ito, dalawang cases of Elite. Yun yung maganda sa sa OFW. Kasi, hawa-hawaan sila. So, ito, couple din sila, no? Kaso, ang sad lang dito, hindi to na issue. So, na-close ko, dalawang cases of 144 Elite 10. Again, ito yung another client na nag-story ng Mang Inasal. So, nag-story siyang Mang Inasal, alam kong taga-ibang bansa siya. So, sabi ko, nasa Pinas ka na pala, welcome back, hehe.
for the wedding na ba to, or bakasyon pala. Enjoy kayo, Joanna. Tapos sabi ko, pwede ka din na mag-sign ng insurance application since nandito ka na sa Philippines. Let me know lang. Meet tayo dito sa summer or online. So, guys, itong si client, never ko pa siya nakita in person. Hindi niya ako kilala personally. Inad ko lang siya sa Facebook. FB friend siya ng pinsan ko. Yun. So, hindi ko alam kung kilala niya ako na pinsan ako ng friend niya. Pero, dahil nagpaparamdam na ako sa kanya sa social media, hindi na siya nagtaka na nag-chat ako. So, minsan, pag nagpo-post siya, nasa Switzerland siya, wow, ang ganda naman dyan, mga ganon. So, yun lang. Tapos, nag-post siya ng Mang Inasal, hindi na siya nagtaka na nagre-reply din ako. Okay? So, yan, for resubmission to, sa pagbalik nila uli. Kasi hindi siya na-issue dahil sa kailangan ng medical. Yan. Tapos ito din, another client, sobrang busy ko nito, breakfast time lang yung available ko. In-offer ko, sabi ko, tawag nito, tita, pwede ba kayo 7 a.m. to 10 a.m.? Baka pwede ko kayong puntahan dyan. So, pinuntahan ko talaga sila guys, 7 a.m. Diretso signing, no, ng 60K. Tapos, tanim na 120. Ay, hindi. Issued na din pala tong 120K kasi yung anak nila. So, ganun siya guys. Kailangan mo lang talaga mag-show up, no? Kailangan mo maging gigil na makaklose ng client. Hindi lang basta approach, ganyan. So, ito yung, ito yung one-pager ko sa doctors. Tapos, yun. Again, yung selling routine ko, since my rookie year, ganyan lang siya. So, sample ng brandings ko, hindi, yung quality prospects pala, ginagamit ko yung Google Task to track, no? So, kapag may nakikita akong quality prospect, ililist ko yan sila dito. So, for example, may goal ako, second seat. Ito yung mga tinatanim ko, no? Tapos, sila yung binabalik-balikan ko hanggang matapos yung October 31. So, tatry ko silang i-close. Tapos, ito naman, clients for follow-up. Ito yung mga na-presentan ko na pero hindi pa kumuha. Pero more likely kukuha. So, kapag may hinahabol akong incentive, binabalikan ko to. Kasi ito yung mga low-lying fruits natin. Okay? So, again, quality prospects, yun yung may mga job, may source of income, can sustain the policy, tapos mga healthy. No? Kasi kahit may pang-sustain sila kung hindi sila healthy, hindi sila quality prospects. So, yung sources ko sa ngayon, FB friends, referrals, kasi hindi pa ako nag-explore ng cold market. Gustong-gusto ko nang mag-try ng mga ads, mga ganyan. Kaso, minamaximize ko muna yung nakukuha ko dito sa FB and sa tawag na to, sa warm markets, no? Yon. Tapos, branding, ito yung sample ko. Sharing lang, more on personal caption dapat, no? So, sinishare ko lang sa kanila na pag nagka-client meeting ako, fulfilling yung feeling, mga eme-eme, no? Ito, pag doctors, tinatry kong mag-tap ng doctors, nag-share ako ng mga ganyan. Tapos, ito naman, pag nag-share ako ng travels, kailangan maayos yung caption mo. Hindi mafe-feel ng client na, ay, yung binabayad ko napupunta lang sa travels nyo. Parang gano'n. So, dapat lagi kang, reward yun for a good job, ganyan-ganyan. So, yun. Maging maingat tayo sa captions kasi nagbabasa sila. Okay? So, walk the talk. Ito, may mga ganyang brandings ako para lang alam ni client na hindi lang ako char-char, no? Na ako din insured, no? Tapos ito, mga patama sa mga breadwinners or kaya ito naman, pinapakita ko sa kanila na seryoso ako sa client servicing kahit gumawa lang naman talaga ako ng mga group chats. Parang client servicing na yun for me. Yon. So sila, makikurious sila. Parang gusto ko din na may group chat kaming ganyan ni Shena, ganyan. So, useful siya, no? Tapos ito, mga claims, ganyan. So, if kilala mo yung nag-share na agent, pwede mong itag para alam nila na legit kakilala mo. Parang ganyan. Tapos, effective spills. Parang same lang yan kanina sa case study natin. Ito naman, another effective spills. Pag follow up, pwedeng mga quotes lang. Blessed Sunday po. Tapos bigla sasabihin niya, sige, pa-explain ako ng ganito, blah, 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 or kuha ako ng ganito. Yun. Tapos,
Eto, always show up guys, regardless of how random yung biglaang client meetings, how challenging, always show up. So itong morning, nitong Saturday lang to, hindi ko alam na may client meeting pala ako. Nung sinabi ng client sinabi nitong nag-refer na available daw si ano ngayon, tara puntahan natin. So diretso closing, 'di ba? Ito yung teammate ko sabi, parang parang samahan mo naman ako. So, other province to guys. Pinuntahan ko pa talaga. Nag-overnight ako doon ng 2 days para lang puntaan. Kailangan kasi mag-show up kung gusto mo talaga. Okay? So, ito, OFW clients ko, kahit tinatamad akong pumunta doon, pupuntahan ko talaga sila, no? Kahit, kasi may pagka-introvert tayo, no? So, pupuntahan ko talaga. Ito, mga referrals to. Yung isang nurse client ko, masipag siyang magkumbinsi ng mga katrabaho niya. So, yung mga bagong dating na katrabaho niya, pinapamit niya lagi sa akin. So, syempre, mag-show up tayo, no? And, ito yung normal day ko kapag sinisipag ako, as in like, kahit breakfast ko, 8 p.m. na, okay lang. Pero, ang rewarding naman sa job natin, kasi, at the end of the day, parang may time tayo kung ano yung gusto natin. So ako ngayon, family time talaga. Kasi for the past 7 years, lagi akong nasa Manila. So para na din akong OFW. Yun. So, yan guys. Presentation, oh my God. Kulang tayo ng time. Anyway, screenshot nyo na lang. Ito yung flow ng presentation ko, no? Face-to-face client meetings. Small talk, ganyan. Tapos i-comment nyo yung client nyo kung may napansin kayong maganda, ganyan, sa place or sa mukha niya. Thank him for his time. Tapos check nyo kung may existing policies para ma-offeran nyo ng review. Kumbaga, nag-a-add value kayo dito. Tapos after nyan, saka nyo introduce yung self nyo, yung pro, introduce BUL, tapos discuss nyo yung insurance component, discuss nyo yung projected investment, then saka nyo na i-manage yung objections. Kasi once naman guys, natapos nyo yung 4 and 5, more likely magugustuhan nila kung maayos yung pagkakadiscuss nyo nitong items 4 and 5. And again, non-face-to-face, kapag client has no time na, hindi magtugma yung free time namin ni client, ginagawa ko, nagsisend na lang ako ng proposal with the audios, no? Kumbaga voice message. So ito, minimake sure ko na nagko-call kami or nagtatanong siya after niyang mapakinggan. Kasi yun yung way ko para malaman na naintindihan niya. Okay? So once na goods na, nagsasigning na lang kami. Okay? Yan. So I hope makatulong yun. Yun. Guys, whatever path you take, challenges will always be there. If you are serious about changing your life, you will find a way. If not, you will find an excuse. So yan yung sabi ni Jen Sincero, no? Pero totoong-totoo siya dito sa work natin. So, kailangan lang guys, seryoso ka na gusto mo yung gold cost. Gusto mo ng mag-NAC, gusto mo ng tawag na to, gusto mo ng mag-improve dito sa Peru. So, kung seryoso ka dyan, you will find a way. Okay? So, madaming ways dito, madaming pwedeng tumulong sa'yo. So, you just have to convince yourself. So, ito, pictures na lang naman to, no? Switzerland, Dubai, ayan. So, why hit travel incentives? Dahil enjoy. For free yun, guys, eh. So, yan yung mga perks ng mga travels, no? And pictures, more pictures with the teammates and branchmates natin, no? So, sobrang rewarding talaga. Tapos, I get to spend international travels with my college best friends, no? For free. Kasi yung Switzerland, kasama ko doon yung isang teammate ko na college best friend ko din. So, for free. Kasi, in-invite ko siya dito not knowing na parehas kaming makakahit ng Switzerland. So, magkasama kaming nag-Switzerland. Also, nung nag-Dubai naman, OFW tong isang beshi ko. So, nag-extend ako ng stay doon, no? Nag-extend ako ng stay doon, tapos siya yung nagmistulang tour guide ko. Nag-leave pa siya for me, no? So, nag-leave siya sa job para ilibot ako sa Abu Dhabi, Al Ain, ganyan. So, sobrang saya kasi nangyari, libre, no? Nakapag-enjoy ako with my friends, pero libre siya. And even ito kasi housemate ko din to. So, in-offer ko lang sa kanila yung part-time job, not knowing na may hit pala nila yung mga travel incentives. So that alone, very fulfilling na siya sa akin, no? Mabigyan sila ng ganong opportunity. And
Even yung isang workmate ko dati, inaya ko dito, 6 months kong in-invite sa Pro, 40 to 50 monthly extra income. Tapos, na-hit niya yung mga travel incentive, kinash convert 206. So, that's a big help, especially starting sila ng family. Yan. So, bakit siya perfect mix? Andito na tayo sa last part. Dahil nung crossroads, guys, winiweigh ko pa yung pros and cons, no? Hindi ako makapili kasi, syempre, ito yung mga cons. Pero, na-realize ko, nung napunta ako dito sa Pro, lahat ng pros nandito. Lahat ng, tawag nito, perks na gusto ko dito sa Plan ABCD nandito. Tapos, lahat ng cons, lesser. Kumbaga, andito siya. Ito yung pro life. Ay, wala pala dito. Anyway, lahat ng pros nandito. So, na-realize ko, itong pro life pala talaga yung totoong answered prayer ko. Kasi, dito, may clear career path ako, mas mataas yung income na nakukuha ko combined dun sa full-time job salary ko dati and sa side hustle ko dito sa ProLife. And may work-life balance ako, no? Nakakapag-travel din ako for free. Tapos, close to family sa province. Uwi ako ng uwi dito sa province. Wala akong problema doon kasi wala namang nagbabawal sa akin, no? Lesser stress and ayun. So, lahat ng perks na yon nakukuha ko dito. And yung cons, wala masyado. Yung cons dito, rejection. Ano na ako dun immune. So, hindi ko na siya masyadong problema. Ayan. So, sobrang thankful ako kay Lord for guiding me dito sa job na to. And also, why should we do our best, no? Material things, nakukuha natin dito. Ayan, nabibigay ko sa parents ko, sa sarili ko. Mga material things na ganyan. Yan yung mga pwede nating makuha dito. But aside from the material things, mas lalong-lalo kong binavalue yung immaterial things. Alam nyo ba guys, for the last 7 years ng pag-work ko, as in umuwi lang ako Pasko, parang mga twice or thrice a week lang. Ay, thrice a year lang. Tapos, pag nakakauwi pa ako dati, nung medyo malakas na loob ko, nag-excess leave pa ako. Pagbalik ko sa Manila, wala na akong income kasi na-charge na dun sa excess leave, no? So ngayon, kahit 5 times ako umuwi, nung August 5 times ako umuwi, nung September 3 times ako umuwi. So, walang nagrereklamo and kaya ko. Kasi, dito sa Peru, we own our time, unlimited income potential, and also, nagagawa ko na umattend kahit yung birthday ng aso namin, pag-prepare yan ng parang mga outings. Dati, actually, yung material things kasi guys, kaya naman siya so far dun sa dati kong sahod. Kaso, ang hindi kaya dun, yung time na mabibigay ko sa family ko. Kasi dati, naalala ko, 30th birthday ko, hindi, 29th ata, nagbigay ako ng pang-outing nila. Pero hindi ako kasama, 'di ba? Ang sad nun. So, financial manager ako noon, nagbigay ako ng pang-outing nila, hindi ako kasama. Pero right now, kahit normal day lang, pwede kaming mag-outing. Nakasama na ako. So, yan yung mga pictures dito, makikita mo, kahit normal lunch, ganyan, or kaya kahit yung mga perya-perya, kasi yun yung gusto ng senior citizen mother ko. Pinupunta namin iba't ibang town. So, yun, I get to spend time with my family almost all occasions. And I can sponsor trips na kasama na din ako. So, this November, we will be going to Thailand, no, with my parents then. So, we are all in the same opportunity. We all have 24/7, guys, no? And yung difference lang ay yung decision natin kung paano natin gagamitin ito. So, guys, in your 2024, last 3 months ng 2024, ano ba yung gusto nyong mangyari sa Pro Business? Ayun. So, yun lang, guys. Thank you and to God be all the glory, no? As in sobrang thankful ako kay Lord for giving me this opportunity na tawag na to, magkaroon ng testimony about how great yung career na binigay niya sa atin. Ayan. So yun lang po, UM, and I hope you learned something, no? Thank you. Yeah, thank you so much, UM Shena. Ganda ng sharing, no? And for sure, sobra ding marami yung natutunan ng mga teammates natin and even us, na mga unit managers na nandito. So for the interest of time po, UM, okay lang po ba? Kahit po one question, entertain po kami.
Na so, guys, if meron kayo questions, na type nyo naman dito sa chat box. So, di kaya pwede kayo i-open ko yung ano. Yan. So, share na din ako ng screen while waiting sa mga magtatanong. Okay, meron po ba? Yan. Personally ako na sobrang nagandahan ako. No? Need mo talaga i-level up yung mindset and always show up. And also, no, dapat pag magko-compete ka, no, ano lang, ibibit mo yung self mo. Yung, kung ano yung mga nagawa mo, ibit mo lang siya. No? So, malaking bagay na yun. So, mayroon po bang magtatanong? So, if wala guys, open kayo ng camera na para mapicturean din natin. Pagkatapos ko picturean si UM Shena. Okay? Thank you po so much, UM. Thank you guys. Thank you kahit nag-overtime. Andyan pa din kayo. Kaya pa po, UM. Ayan. So, okay lang po ba pa-help po ako sa pag-screenshot para buo po yung screen? Kuya Anel, carry mo po mag-screenshot po. Picture kayo. Wait lang. Set up lang ako. Wait lang. 1 Okay, minute, tapos, wait lang. while waiting guys, open na din kayo ng cam, yung mga attendees natin na para kasama kayo sa picture natin. Gallery view, no? Gallery view. Ano po, si UM lang po muna. Si UM siya na lang. Okay, there. I-share mo Everybody may stand nagsulat. Po. Ano po? I-share mo yung screen, may nagsulat sa screen. Okay. Ay, nawala yung certificate. Opo, mag-reshare daw po ako, Kuya Anel. Okay. Thank you. Okay. Okay, stand by, ready. 1, 2, 3. Okay, tapos na po ang screenshot. And thank you so much po. Ayan, stop share naman ako and on tayo ng cam guys, no, para kasama tayo sa picture. Okay. Ako na to, Aloy. Sige, Kuya Anel. Go po. Okay, everybody stand by. 1, 2, 3. Okay. May umabol ba sa online? Okay na. Okay na Okay, mga thank you so moms. much po. No, so thank you Shana for your time. No, i-share ko din po pala yung certificate. No, so thank you so much Shana for sharing your invaluable time and skills with Global Amazonite Financial Advisors during this branch meeting, given this 7th day of October 2024. Ayan, thank you po Shana. Thank you, UM Aloy. Thank you, BM Jam. Thank Guys, you, on Dad. naman tayo ng Thank you. mic o di kaya thank you naman kayo kay UM. Chat kayo sa ating chat. Thank you, UM Shana. Salamat po. Thank you. Ayan, share na lang Thank ako you, guys. Salamat. Good luck. Okay po. Thank you po UM. Ayan, picturean niyo po ba? Ayan. So sige guys, proceed na ako sa announcement since 11:53 na. So reminder lang na in-extend ni BM Jam yung payment ng mga teammates natin for the bootcamp. No? So pay na natin to 1,000 pesos to Kuya Justin QR. So deadline today. So if not daw time pa pay na. So for na sila. Okay, so deadline until later. Na, so reminder lang din mga beshies, October na, no, last 2 months or 2 months and 20 days almost, no, to hit Achievers Club qualifier. So basta naka 12 cases kayo, okay yung persistency nyo, then alam nyo na tong mga parameters na to. Minimum 750K. So if below pa tayo dito, okay lang yan, no, meron pa tayong 2.5 months. Ilaban pa to. And actually, no, i-level up natin yung game natin and achieve or aim for protection drive pa din. Now, so reminder for the QPB, new quarter ngayon, pero i-goal natin, no, minimum 200K para at least ma-hit nyo at least tong 10%. Pero syempre guys, if kaya nyo to produce bigger, no, i-hit nyo siya para bigger yung multiplier natin. Kasi guys, no, Q4,
no, ito yung may pinakamalaking multiplier and pinakamalaking commissions or QPB na makukuha nyo. Kasi buong first year commission nyo na simula January until ngayon, na yun yung multiplier nyo plus itong percentage na to. Yan. Kaya make sure na malaki yung production. If kaya mag-close ng mga quarterly, annual, better. Okay, and syempre, no, patapos na mga beshies ang ating protection drive, level 1 and level 2. No, Gold Coast, Australia, 1.5 million na, at least 12 cases. And mind you guys, no, need natin yung per 1 case natin, dapat may 2.2 million sum assured. So mamaya, no, mga 1M lang yung mga nabibigay natin sa clients natin. So, ano yan, nag-a-add yan, as count as 1. So, maglagay kayo ng buffer at least mga 15 and above na mga cases. Yun. Tapos, you know naman guys, yung mga kailangan, PAA, ProHealth Prime, Elite 15 and 10. No, so si UM siya na na-hit niya ang protection drive, no, kasi very intentional siya sa pag-tap ng mga clients na can save 10K or for Elite 15, ay, for Elite 10. Okay? And persistence rate, and syempre, no, you can qualify up to 46. So, to level up lang, 2 million production to hit New Zealand, Wellington. Okay, so ito naman other incentive for the, sorry, nawawala ako. Yan, so for the month of October, no, agent volume bonus, no, basta meron kayong production, 36K, meron kayong mga multiplier. So, new business, first year premium. So, FYP ito, meaning pag may mga quarterly kayo, much better. Natapos ito, no, Core Producers Club, be consistent and be one of the core. No, dapat simula doon nung January na nagpo-produce tayo ng at least 36K. So, dito, mayroon tong award, na meron tong jacket, tas meron pang pa-staycation. So, ito naman na final sprint, ito yung Hong Kong incentive natin, 500K na and 85% persistency from this Q4, October to December. So, yun. So, and meron tayong product na bago na yung ProMill Flex. So, maganda tong plan na to. If hindi pa kayo nakaka-attend, attend kayo. Then, ito guys, MACB and EQPD. So, for this, iba pa tong multiplier na to. Basta i-goal nyo na meron kayong 3 cases na 36K. Na magkakaroon kayo ng extra bonus na 7.5% of your first year commission. So, guys, iba pa po ito sa QPB, iba pa tong MACB or monthly activation bonus. Okay, then ito naman yung Hong Kong, no? 500K and 85% persistency. So you can qualify guys up to 4 seats. No? Pwedeng-pwede natin isama yung ating family members. Yan. So guys, October 8, 15, 22, mayroon tayong ProMill Flex na roll out, no? 9 a.m. to 12 noon and 6 p.m. to 9 p.m. So, schedule kayo dyan, especially if kaya nyo bukas na October 8 para alam nyo na paano siya i-present sa mga prospect clients. And then, ito yung binanggit ko kanina na Core Protectors Club na jacket. No? So, yung mga rookies pwede rin mag-qualify dito. Basta, beginning first full month, mayroon na silang cases. And ang gold, 12 cases. So, yan. Basta lagi lang activated. No, so, sa mga nag-produce, as in no zero month from January and up until now, pag natapos nyo yung December na no zero month, na mayroon kayong staycation dito sa Hilton Clark Sun Valley Resort sa Clark, Pampanga. So, wag bibitawan ang inyong mga Life Club stars. Yan. And ito guys, no, other incentive from the company naman, one direct recruit nyo, 1K multiplier. So kung mayroon kayong 10 coded this month of October, di ba mayroon kayong 10K bonus? Yan. And ito naman, ito yung EPE percentage bonus. Kung magkano yung first year premium, mayroon kayong multiplier. So i-aim nyo at least 100K, 250K production. No? Halo-halo na yung mga makukuha nyong incentives. Yan. And lastly naman, 25
manpower, no, dun sa mga nag-a-achieve or nag-aim pa na matapos yung parameters ng UMSHIP for 2025, January, no? So, hit nyo na yan. So, ang goal natin, no, yung mga units din, ma-promote to branch, no, with 200 manpower. So, as you build your team, guys, yun, nabibuild nyo na din yung team nyo. I mean, nabibuild nyo na din yung buong branch ninyo. So, ayun lang guys. Call ko lang si UM Michael, no, for our closing remarks. And thank you guys in advance for attending. UM Michael. Ayun. Ayun po, no. Thank you so much, Aloy, for our branch meeting for today. So in behalf of our branch manager, I'll be the one who deliver for the closing remarks for today. So can I request everybody to kindly open your camera because I want to see your faces if you're still here. Ayan. So paki-open naman guys ang inyong mga camera. Ayan. So, nandito pa. Ayan, ang karamihan. Alright. So, welcome October. Grabe, guys, no? It's already October and it's the last quarter of the year. So, grabe. Can you imagine, guys, na parang kakapasok lang ng bagong taon and then right now, nandito na agad tayo sa may last quarter. Okay? So, guys, bilang mga full-timers, so most of you here, right, mga full-timers, ayan. So, lahat full-time sa mga masisipag nating part-timer, I'd like to recognize your presence as well here. So, guys, last pura na natin ngayon, Port Gold Coast. So, bilang mga full-timers, guys, all eyes muna tayo. Ang pinaka-main focus natin this month is tapusin muna natin ang Gold Coast, Australia, at New Zealand. So yan muna ang pinaka-main focus ninyo, okay? Kasi guys, sabi nga ni UM Shena kanina, all of us, meron tayong 24 hours. Okay? And imagine guys, UM Shena is already a unit manager but she was able to achieve yung Gold Coast as agent. So kayo guys, mga full-timers, bilang full-timers, ang mindset natin, di ba, dapat we do recruitment and also we do the selling. So kayo na yung mga future UMs din. So kung nakaya ni UM Shena at ng iba pa mga UMs na nakuha yung Gold Coast and even New Zealand, so why not kayo din? No? Kasi napakarami nating oras since we are full-timer. Okay? And it's already 7th of October, which means done na agad yung first week of October. So medyo kakalampagin natin ng mga full-timers. So na, makakalampag po tayo sa'yo. Makitapos na yung Gold Coast. Ayan. So, guys, ilang araw na lang, no? Imagine, ang bilis na uli niyan. So kaya guys, huwag muna tayo tutulog-tulog. I know na very bad weather tayo. Pero mas masaya guys, no, kung lahat tayo magka-qualify natin sa Gold Coast. Ayan. And another guys, no, let's do MDRT. So most of our full-timers ay mga front runner natin sa MDRT. Right now, wala pa tayong MDRT sa Global Amazon Night. Ayan. So, medyo kakalampagin na ulit natin. Giovanni, Tita V, Ivan, ayan, sina Rox, sina Anthony. Guys, papaalala ko ulit October na. and marami pa tayo ng mga possible MD artists din. Nandiyan sina Pam, sina Chi, sina Ma'am Jesiah, sina Pau, and marami pa. And most of us mga from full-time. So, baka mamaya magulat tayo sa pasabog ni Kuya Anel, no? Baka meron din from full-timers na biglang magpasabog o sina Ate Grace, sina Bea, ayan. So, hindi pa naman tapos din, di ba? So, meron bigla na naman nagpapasabog. Guys, kilala ang Global Amazonite bilang MDRT producers talaga. So, tayo ang kilala bilang sa buong Global District. So, medyo medyo nakakakabakaban, no? Pero let's do MDRT. Ayan, so let's focus. Mga UMs ninyo and even our branch manager all support naman sa atin. So kaya pag din natin siya, pagtuunan ng pansin. Ayan. And also guys, no, congratulations kasi
ang dami na ng mga na-promote sa atin ng mga JUM and marami pa. And full-timers din, usually, no? Ang inaasahan natin na mapopromote as JUM kasi kay Yumi Commitment. Ay, malapit na sina Bea, sina Ma'am Yesaya. Ayan, so sina Lens, kayang-kaya din tapusin yan JUM. Madali lang yung JUM, guys. Sina Donna, kaya din. Ano po? Ayan, so let's focus din kung ano man yung goal ninyo, kung JUM man din. Alright? And guys, nabalitaan na ba ng lahat yung ating yung ating Hong Kong na sobrang pamigay? Diyos ko po, parang mag-hit lang kayo ng RHC uli. Pero this time, international travel. And guys, maximize natin yung time, no? Kasi ngayong months, napakaraming nag-uuwian ng mga OFW. Yun nga, gaya na sabi ni UM Shena kanina, ang dami niyang tinurong strategy. So lahat yon magiging ideas lang, guys. Hindi siya magiging effective kapag hindi natin siya in-apply. Okay? So ganitong buwan, guys, you know what? Months, dito humahataw ang mga sales. So kaya kayo, guys, mga full-timers, balikan ninyo ng balikan yung mga na-clients na ninyo, mga nakausap na ninyo, and kayang-kaya natin makahataw this October or last quarter. Okay? So, and another thing, no, guys, congratulations kasi as a whole branch, 1 million na lang ang kulang natin and SCIC na yung branch natin. O, di ba? Sobrang natin yun, guys. Achievement natin yun as a whole. Kasi ang dami from our team, mga million producers na, sina Pam, Giovanni, sina Lens. Ayan, most of our full-timers. Ayan, so huwag tayong papayag sa mga part-time na mas masipag. Dapat mas masipag lagi ang full-timers. Okay? So, guys, let's start this Q4 strong. Ayan, so huwag na tayong mag-aantay ng cut-off, guys. Dapat isipin natin laging everyday is cut-off. Okay? So, start natin ng strong and let us end this is stronger. Okay? So, yun lang naman, guys. Congratulations in advance to everybody. Ayan, so let's welcome October na very productive month. Ayan, God bless everyone. Thank you, everyone. Be productive. Thank you, guys. Thank you, Bye-bye. guys. Thank you po. Thank Bye, you. bye, bye, bye. Thank you po.